dumayo tayo dito Pag 5 years old below. Brown. Dito kami sa Pagod Public Market. Tapos namin namalagi sa Pagod Public Market. So ngayon, punta na kami sa dapat pupunta kami doon sa tower. Kaso sobrang init. Kumusta ang mga lola? Nakalilan kami natin doon sa mga wind ending. Maybe bukas na lang kamalulan. So ngayon, papunta kami ng sunset namin. So, ang Pagod Pod ay matatagpuan sa pinakadulong north part ng lalawigan ng Ilocos Norte. Kilala ito sa mabubuting buhangin, malinaw na dagat at magagandang tanawin, kaya tinatawag din itong Boracay of the North. So, totoo naman kasing maganda mga ganders, no? Dito nga kami napunta sa Blue Lagoon. Isa ito sa pinakasikat na destinasyon sa Pagod Pod, Ilocos Norte. Blue yung dagat tubig, maputing buhangin at nakamamanghang tanawin na napalilibutan ng mga burol at batuhan. Tinatawag din itong Maira-Ira Beach. Oh my God. Wow. Ito ay matatagpuan sa Barangay Balaoy, Pagod Pod, Ilocos Norte. So, yung Maira-Ira Beach ay hinango sa dating pangalan ng lugar. Ang dagat na to ay karaniwang mas kalmado tuwing umaga, kaya ito ang pinakamainam na oras para sa paglangoy. Maraming beachfront resort at homestay sa paligid, kaya maaaring mag-overnight upang mas ma-enjoy ang lugar. Pwede rin kayong mag-camping, beach picnic at photography dahil sa malinis at tahimik na paligiran. Awat po. So, dumayo tayo dito Pag 5 years old below. Wow! Ano ba, nag-chess ba mag-isa? Brown. Brown. Hindi lang yung reka mo. Titika muna ka mo, tikitikat. Kinabukasan, maaga kaming gumising, mga 6 a.m. Alam niyo ba kung bakit? Para mag-water activity nga kami. Ito nga yun, yung banana boat. At dahil nga sobrang sakit ng araw sa balat. So, eto nga ang siste. Maganda pala, bago kayo sumakay ng banana boat, dapat meron muna kayong usapan. Usapan namin ang siyang mahulog, siyang manlilibre ng dinner.
dahil nga nagkukuripot ang lahat kahit anong gawing patumba ni Kuya, walang nilaglag. At tunay nga din naman ang aming teamwork para hindi tumao. Sayang nga lang tinakuhanan ni Kuya. Walang senior sa pamilyang to kahit thunders on the go pa din. Fighting! Kung gusto nyo nga mag-banana boat, syempre, dito libre. 2,000 to 3,000 depende sa extreme na gusto nyo at boat na inyong mapipili. Tumatagal naman siya ng 30 minutes. Nino yung nagpamalo sa kanya. Alis na kami na lagoon. Ano yan, dam? Ay, hindi ko na. Salamat po sa pinag-checkingan. Paano pinag-checkingan natin? Zed and Zar. Zed and Zar. Zar ba? Si Tatay Zed. Oh, basta yun. Tatay Zed. Basta yun, again. Yung pinag-checkingan. Tulo kami dun sa cave. Ang pinakamalapit at pinakasikat na caves sa Blue Lagoon ay ang Bantay Abot Cave. 5 minutes away lang ito mula sa Blue Lagoon. Isa itong natural rock art na nabuo dahil sa alon at hangin, kaya mas kahawig ito ng malaking butas sa batuhan kaysa sa traditional na kuweba. Ang Bantay Abot ay nangangahulugang bundok na may butas. Hindi ito isang malalim na kuweba kundi isang malaking batong may natural na arko. So, paano ito nabuo? Pinaniniwalaang bahagi ito ng dating burol na unti-unting nahubog ng malalakas na alon, hangin at lindol hanggang mabuo ang malaking butas sa gitna. So, wag kayong mag-ala mga dunders dahil walang entrance fee dito. Libre. Ingat nga lamang po sa pagpunta dito dahil madulas po ang mga bato. Marami na pong nasugatan. So, hello. Dami ganda sa cave. Saka na yung picture. Tulay malapit sa Blue Lagoon ay ang Patapat Viaduct. 10 to 15 minutes naman ang biyahe mula sa Blue Lagoon. Ito ay more or less 1.3 kilometer kaya isa ito sa pinakamahabang viaduct sa Pilipinas. Nasa gilid ito ng bundok at dagat kaya makikita ang napakagandang baybayin ng West Philippine Sea habang dumadaan. Karaniwang humihinto ang mga turista dito para mag-sightseeing, pagkuha ng mga pictures at mag-enjoy sa tanawin. Kung isa ka nga sa mga nagdo-drone, ito ang pinakamagandang spot para sa'yo. Isa sa mga sikat na tourist attraction din dito ay ang Banggi Wind Farm na kilala bilang Banggi Windmills. Mga 25 to 35 minutes ang biyahe mula sa Blue Lagoon. Binuksan ito noong 2005 bilang kauna-unahang wind farm sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Ang layunin nito ay gumagawa ito ng malinis at renewable na kuryente gamit ang lakas ng hangin. And yes na yes,
Mga Donders, libre po ang pagpunta dito at pagpasok. Walang entrance fee. Pwede rin kayo magpa-picture sa tabi ng windmills, maglakad sa beach, bumili ng mga souvenir at local na pagkain, or manood ng sunset. Bahala na kayo kung anong gusto nyo pag nagpunta kayo dyan. More travels, more places to visit ng Donders lang ang ambag!